is mag-isip is, kasi yung gobyerno natin corrupt, kasi bakit hindi ka ano, kung gobyerno mo corrupt, di lumabas ka ng bansa, o di maghanap buhay ka ng para sa'yo, tapos usapan. Bakit mo kailangan sisihin yung mga tao ng gano'n? Ulitin ko, problema ba ng gobyerno, nag-anak ka ng maaga, nag-anak ka ng marami, tapos hindi mo naman mapakain, o baka inuna mo lang yung sarili mo dahil gusto mo magpasarap, gusto mo bibigay na lang ang blessing sa'yo, gusto mo ayuda na lang, 'di ba? O maghanap ka ng Peter Cayetano kung gusto mo. Bigay sa'yo ng 10,000 pesos. O after that, walang mangyayari. Money is not the solution. The mindset is the solution, actually. Kasi kapag tama ang mindset mo, pera papasok sa'yo. Pagka may pera ka, mauubos lang yan kahit pagka mali ang mindset mo. Ganun lang yun. That's the truth. I'm sorry Kaya lang yung iba kasi akala nila pera ang solusyon sa kahirapan. Hindi. Your knowledge, yung diskarte mo sa utak mo. Ang solusyon dyan, kapag madiskarte ang utak mo, hindi ka maghihirap. Paano kung di ka marunong? O yun yung ibang excuse pa rin. Paano di marunong? Ay, di mag-aral ka. Ang dami-dami nagtuturo di ba? Ang iba sasabihin, paano kung bobo ko? Walang bobo. It's all about lang, hindi mo lang inaaral. Hindi ka bobot. Ako, pero maraming tamad. Yun, naniniwala ka doon. Maraming tamad. Marami ang ayaw mag-aral. Marami ang, akala nila, end of the world na lang inaabangan. Ganun siya. Di ba? O yun. Malapit na maggunaw ang mundo. Yung mga ganun. Tapos, pag nagutom, sisisihin ng gobyerno. Ay, nako. Okay. So, sana lang, 'di ba? Kung kukunin ka ni Lord at tapos lahat naman tayo doon pupunta, edi anuhin na natin. Maximize natin yung time natin na nandito tayo. Para pagdating ng time na kinuha na yun, nangyari na yun, wala nang magsasuffer sa family mo. Dahil mali ang mindset mo, nadadamay buong family. Ganun yung nangyayari, 'di ba? So, hindi dapat ganun. Anyhow, sana marami tayo ngayon. Ayan, 16 na pala. Ano siya. Okay, let's have some 7:50 na dito. It's already 7:50 dito sa ating sa Dubai, and I want everyone to listen, and I want everyone to know kung paano magkaroon ng tamang goal. Goal setting muna tayo. Okay? Mag-slide pa ba tayo? Huwag na tayo mag-slide kasi wala naman ako slide. Pwede naman tayo magawa, magta-type-type ako sa slide. Di kasi ang dati kasi, ito alam ni Kuya Rick, marami akong training modules, nasa sa isang laptop ko yon. Pero hindi ko na siya ginagamit ngayon kasi mas gusto ko yung ganito, freestyle. Freestyle lang, parang conversation ba? Pwede ka sumagot, pwede tayo mag-usap, ganun siya. Hindi yung by the book. Kasi sa dami kong tinuruan by the book na mga ganun, marami naman natuto. Yun na nga. Pero hindi lahat, tawag doon, hindi lahat na-apply. Hindi lahat parang hindi relatable sa kanila. So why we do this? Kasi para maging relatable sa iyo yung pag-uusapan natin. Yun po siya. All right. So let's have a goal setting. So ang goal ng bawat isa, kung ano man yung current rank mo, kailangan mag-step up ka. Kapag bronze, actually yun yung pinakamabilis na ma-achieve, no? Wala, less than a day yun na-achieve yung bronze, no? Ang nagpapatagal, ikaw din. Okay? So, paano gagawin? Action na. Gumawa na ng paraan na hindi pwedeng wala ka talaga ipapasok. Kahit family member mo or ikaw yan, kung wala ka pang pera, mag-invite ka. Magpasok ka sa Zoom meeting at huwag kang maghintay ng ito based on the lesson that I've learned last Sunday sa church. Ito, kailan mo gagawin ng isang bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo na pwedeng magpabago kung ano man yung meron ka. Ito, sa church to ganito rin ang topic kung puro excuse lang ang nasa utak mo. Kunwari, dapat meron ka nang ipapasok, meron ka nang kakausapin, pero sabi mo sa sarili mo, saka na lang pag marunong na ako mag-invite, saka na lang pag kumita na ako, saka na lang pag may proof na ako. Yung saka na lang na yan ang magpapaano sa'yo. Unang-una, magpapabagal at magiging reason din yan para magpa-quit sa'yo. Walang ganon. So parang naniniwala ka na
na to see is to believe, parang gano'n, diba? So, yun yung ating basic, basic mindset natin is to see is to believe kasi. Okay, diba? Hindi gano'n. You have to believe first before you can see. Yun po yung totoo. Kasi, kung to see is to believe, I have a big question to you. Nakita nyo na ba si Lord? Sino nakakita sa inyo kay Lord? Hindi pa. Para naniniwala kay Lord. Tama? So, to see is to believe is a myth. Okay? You have to believe first before you can see it. So, believe ka muna sa business. Nakita mo na ba hangin? Pero naniniwala ka may hangin. You believe na may hangin. Tama? So, meaning to say, you have to believe first. Ang problema sa atin, sige, saka na lang ako maniniwala kapag kumita na ako. Paano? Kailan ka pa kikita? Paano kung puro kayo ganyan? Nabigyan ka ng spillover, naghihintay din ng ganun. So, walang mangyayari sa inyo para-paras. Abutin kayo ng siyam-siyam. Ito masakit. Abutin ka ng 3 taon, 4 taon, 5 taon. What if, wag naman, something na kailangan mo na ng pera, urgent na. 6 months from now, kailangan mo na malaking pera. 7 months from now, 1 year from now. Sabi dito sa marketing plan, bago ako kumita ng malaking pera, abutin ka pa ng 3 years. Kasi wala ka namang ginagawa. Yan ang bonus mo. Diba? So, set a mindset na, tapusin mo kagad yung pinapagawa sa'yo. Hindi yun para sa akin. Para sa inyo yun. Kasi kapag kayo, pwede kahit sino sa inyo, pwede nyo lagpasan ng mga uplines nyo. My goal right now is to be more than Fernand's result. Nagawa niya eh. So, kailangan kong gawin din. So, paano niya ginawa? Wala siyang ginagawa kundi mag-Zoom, mag-invite. At alam ko ginagawa niya kasi we normally talk and I normally surround myself dun sa taong gusto kong maging. Ganun akong mag-isip. Bakit? Alam ka naman, kung sino yung nasa paligid mo, yun ang magiging ikaw. Kung sino yung palagi mo pinapakinggan, yun ang magiging ikaw. O sino papakinggan ko? Yung mga marites? O makinig kayo sa mga marites. I will assure you. Lalo na kapag wala ka dito sa Zoom, wala ka dito sa ganitong klase ng meeting, pakinggan mo. Makinig ka doon sa mga taong walang goal sa buhay. Manisi lang ng manisi. I'm sorry, natatawa kasi ako. Kasi, I think may katotohanan naman siguro sinasabi. I don't know, you can agree or not. But, tingnan mo, subukan mong pakinggan kung sino ang gusto mong, kung ano yung mga lagi mong pinapakinggan. Mamaya ganun ka na rin. Makinig ka sa mga taong manginginom, na masarap mag-inom, mag-i-enjoy ka mag-inom. Mamaya, manginginom ka na rin. So, bumarkada ka sa mga taong nagsusugal, panood-nood ka lang, ikaw ay kunwari tinatawag na yung last mabekata. Alam mo ba yung last mabekata? Yung malas yung katabi. Yung ganun-ganun, nanonood ka, maya-maya. Okay, maya-maya, magsusugal ka na rin. Diba? At ang masakit, mamaya sama ka na sama sa mga chismoso, chismosa, wala pinag-usapan kundi buhay ng iba. Mamaya, ganun ka na rin. Diba? Yung pinapakinggan mo. So, ngayon guys, ang kailangan mong pakinggan is something na yung gusto mong maging. Bakit ako lumapit o hindi kami magkakilala na personally ni na Coach Ferds, Coach Fernan, and the rest of the team sa Live Good. Most of the team, doon lang nagkita-kita ng event. Ako, hindi ko pa sila nakikita kasi wala akong ng event. Pero kung may chance akong umuwi, uuwi talaga ako. Kaya lang, hindi pa kaya ng finances natin. Hindi pa naman tayo ganun ka-financially okay sa sitwasyon ngayon. Pero one of this day, January, confirm na may malaking event na mangyayari. Alam niyo ba yun? So lahat kayo, mag-goal ngayon. Papag-goal ko kayo. Dadagdagan natin ang team natin doon. Ha? So dapat sa event na yon, lahat kayo is meron at least tagsi 50 attendees, 50 member ninyo. Tama ba, Kuya Ray? Dapat marami kang downline doon. Para mas maging parang katulad mo, yung mga tao na araw-araw pwede nang So, ganun siya. Okay? So, you can unmute yourself if you want to answer, para tayo meron dito. Ano lang tayo, this gonna be, interaction tayo. Maging interactive tayo. Okay? So, ganun siya. So, may malaking event na mangyayari. So, going back, doon sa goal mo, sa goal setting mo. So, hindi ko alam. Lahat ito para sa lahat to. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ibig sabihin affiliate ka, kailangan mag-bronze ka na. Immediately. Please, next day, tapusin mo na siya. Gumawa ka ng paraan, panggigilan mo siya. Huwag kang maghintay kung kailan lang may sweldo, kung kailan may pera. Hindi tama yon, mali yon. I'm sorry to say, bakit mali yon?
Naghihintay ka lang kung kailan ka magkakapera. Kung itong mga panahon wala kang pera, sa mga dadating na panahon wala ka pa rin pera, I am assuring you. Kahit sabihin mo may sure kang perang papasok, please gawan mo ng paraan. Pag gumawa ka ng paraan, magagawa mo ng mga paraan yung mga dadating na mga bagay na magiging obstacles or challenge na mapasok sa'yo. Pag hindi ka gumagawa ng paraan, naghihintay ka lang o ikaw yung tipo ng tao ng palaasa kung kailan meron saka lang gagawa, matetengga ang business mo. Dapat marunong kang dumiskarte. Ang labanan dito is diskartihan. Bayaran mo agad yung mga kung halimbawa nanghiram ka, yun yung diskarte mo naisip, nanghiram ka sa mga taong meron. Pero goal mo kaagad na makapagpasok ka para babayaran mo sila kaagad na matutuwa sila. And yun yung magiging motivation mo, kailangan mabayaran mo siya. At hindi pwedeng hindi ka mag-invite kasi may utang ka, may liability ka. Ganong mag-mindset, ganong mag-set ng goal. Hindi yung saka na lang, ayoko magka-utang. O di wala ka rin ginagawa. Wala kang goal eh. Hindi ka nanggigigil, wala kang hugot, wala kang ano. Ang tao kasi, ito kapag meron kang urgent sa buhay, meron kang kailangan tapusin sa isang ano, may gino-goal ka, personal life ba yan or sa ano, tatrabaho ka. Tatrabaho ka. Automatic yun. Bakit? Kasi ganito lang yan eh. I don't know kung na-experience nyo na, mayroong nagkasakit sa pamilya, kailangan ng pera, lahat gagawin mo. Lahat i-message mo, lahat ng paraan para makagawa ng pera para mapagamot ang taong yun kung wala kang pera, gagawin mo. Kung kailangan ibenta lahat ng gamit mo, ibebenta mo para mapagamot yun. Tama? Ang tawag doon, sense of urgency. Magkaroon kayo ng sense of urgency. Sa business na to, kailangan may sense of urgency ka. Hindi mo ma-achieve yung pinakamaliit pa lang, hindi mo ma-achieve. Paano yung pinakamalaki? Paano yung diamond? Pangarap ka na lang ba? O magiging katotohanan pa? Diba? So, sense of urgency ang kailangan mo. Kailangan mayroon kang tinatawag dito na matibay na puso at isipan. Palaban dapat ang ano mo. Ang ibang reason, ayaw ko kasi ng nag-excuse na naman. Ayaw makinig. Wala tayong magagawa doon sa ayaw makinig. Matitigas na kasi ang ulo minsan. Key solution para maging successful, matutong makinig. I'm sorry to say this. I don't care kung mas may edad ka sa akin. I don't care kung mas mataas ang natapos mo sa akin. But we are discussing now this strategy or plan, how to become rank up or how to achieve your goal dito kay Live Good. Ang pinag-uusapan natin Live Good, and this is the part na kailangan makinig tayo sa ibang tao. Hindi pwedeng i-apply yung alam mo lang. I'm sorry to say, but this is the reality. Parang sa barangay mo, sa bansa mo, sa lugar mo. Wala kang choice kung ano yung magiging desisyon ng mayor or barangay captain o presidente, it must be done para sa ikabubuti ng lahat ng kung ano man yung ng grupo or leadership or samahan or community or bansa mo. Kailangan nyo makinig. Kailangan nyo sumunod sa batas. So, yun yung natin dito. That's the rules. Kailangan sundin ninyo yung ina-advise sa inyo, hindi yung kung ano yung gusto mo dahil nga wala namang amo-amo, bahala na, ayaw kong gawin yung, diba? Kailangan may puso kang palaban, kailangan may isipan kang progressive dapat. At hindi ka makakapunta doon sa pupuntahan mo kung susundin mo lang yung alam mo. Yung alam mo nga, hindi nga nag-work. Dati mo na siyang ginagawa. Dati mo na siyang ginagamit. Please lang makinig ka naman. Diba? I'm not the boss here. No. I'm only the leader to guide you paano gagawin. Pero dapat dito pa lang, sa mindset at sa puso, dapat maging tama na. Dapat maging tamang tao ka para makuha mo yung success na gusto mo. Okay? Second thing to do. Kailangan maplano ninyo yung mangyayari everyday. Anong plano? Kailangan everyday meron kang kinakausap. Kailangan everyday meron kang naipapasok sa Zoom. Huwag ka namang pumayag nang wala kang nai-invite. Huwag kang pumayag nang wala kang naipapasok. Lalo na yung 1 linggo na wala ka pa naipapasok kahit isa. Nalulungkot ako pagka ganun. Bakit? Kasi masyado kayong relax. Masyado kayong okay na mamaya pag nagkaroon na talaga, panghawakan niyo yung word na sinasabi ko, sense of emergency. Pag nagka-emergency ka, tapos sasabihin mo, wala talaga sa unahan ang pagsisisi. Pwede ka naman magkaroon ng perang mabilis, malaki dito eh. Pero hindi mo lang ginagawa. Be excited sa ginagawa mo. Yun yung kailangan mong gawin. Be excited. Ano ba yung narinig mo nung una? Kaya nga pinapaulit-ulit natin, nire-replay natin ang mga presentation natin para ma-refresh kayo. Hindi yung para ma-bored kayo or hindi yung parang, ay nakakasawa ko, yun lang ulit ang pag-uusapan.
'Di ba? Gumaling ka na do'n. Ang tawag doon, acne. Yung parang, alam ko na 'yan. Alam ko na ang sasabihin diyan. Hindi mo pa alam. Kasi kung alam mo ang sinasabi dito, parehas na kayo ng resulta ni Fernan. Hindi na lang yung kay Fernan, yung sa'kin na lang. Mas mataas na ang rank mo sa akin kung alam mo na 'to. Kaya makinig po, please. Ngayon kung mas mataas na ang rank mo, ako na ang makikinig sa'yo. What we call this is delegation. 'Di ba? Sa group of soldiers, kailangan makinig sa superior no matter what kind of your current rank, 'di ba? Basta I mean, kung ano yung status ng buhay mo, kung nandoon ka sa samahan o nandoon ka sa military or kung ano man yung ano mo, puwersa mo, yung grupo mo na yon, kailangan mo makinig sa commander. And the commander will control. That's the boss, but I'm not the boss. I'm only the leader here. I'm only the guide here. But if you don't follow, nothing will happen. So this is the all improvement of each and every one of you. This is not because kasi gusto ni upline makapag-diamond na ganyan. Given yun. Yes, lahat tayo. Hilahan kasi tayo pataas eh. And I cannot be promoted kung hindi ko kayo tuturuan kung paano ma-promote. Ganun ang labanan dito. Ito maganda. Mas matutuwa ako kung lalagpasan nyo ako. Yun ang pinaka-opposite naman nito dun sa corporate world. In the corporate world, pag nilagpasan mo yung amo mo, magagalit sa'yo. Dito hindi. Kaya kailangan galingan mo. Gagalingan mo ngayon. This time, alam ko na medyo hirap ka. Alam ko na medyo kulang ang tools mo. Mag-aral ka araw-araw talaga. And then, improve yourself. And then, improve your activity. Dapat make a habit. Ito po, topic to kanina sa akin. Make a habit na magka-progress ka everyday. Yung hindi ka nakakatulog kasi wala kang progress, yun yung parang naaano ka sa sarili mo, naiinis ka sa sarili mo, "Ba't wala akong pumasok ngayon, ba't walang leader na umattend sa'kin ngayon? Bakit isa lang ang leader kong kasama dito, bakit wala akong leader na kasama dito?" Dapat lahat yan nakaset na sa'yo na gusto mong madagdagan ang grupo, ang tao mo dito. Okay? So "Hindi, okey na ako kasi meron na akong 2, yayaman na ako." Walang yumaman sa 2. Nearly 100,000 na ang downline ngayon ni Coach Fernan. At dadami pa yon kasi hindi naman siya tumitigil. 'Di ba? So, ang dami niya ng direct, nasa 380 plus na yata, if I'm not mistaken. O kahit nga yung 80, masaya ka na. O sabi ko nga, yung 8 nga, masaya ka na. Eh, yung 8 nga, baka wala ka pa. Paano mo kukuha yung ganong klase ng resulta? Eh, direct pa lang ang pinag-uusapan natin. Magaling ba si Coach Fernan nagsimula? Hindi. Nakapag-training lang siya, may alam lang siyang konti, pero hindi pa rin niya alam. Lahat naman tayo naging bago. Lahat tayo naging bago dito sa business na ito. Ang pagkakaiba lang natin, kami inaaral agad namin. Nilu-look up agad namin, gusto ko mag-present. Parang pinapresentahan ko na, kino-convince ko yung sarili ko na gusto ko mag-present. Sana gano'n din. Hindi yung sana alls marunong mag-present, sana alls marunong magsalita. Lahat po ay pwede, lahat po ay kaya. Ang tanong lang, willing ka bang kumita ng malaki? Then pagka gano'n, ang taong magpupuwersa sa'yo para magsalita at para magkaroon ka ng tamang mindset is walang iba, ikaw din. Dapat po may initiative, dapat po may sariling galaw. Ibig sabihin po ng initiative, ibig sabihin kahit hindi ka sinasabihan, aaralin mo, gagawin mo, at hindi ka kailangang turuan pa kung paano ka mag-i-encode, hindi ka kailangan turuan ng may mga tutorial sa YouTube. Search mo lang, gano'n na. Ganito lang pala. O sige, upline. Alam ko na kung saan gagawin, alam ko na gagawin ko. Upline, sige na. Upline, attend lang ang mga team namin. Paki-training na lang yung tao ko kasi ako magti-training din sa'yo. Gano'n lang. Teamwork nga eh. Hindi yung ang teamwork ng iba, buhatin mo ako. Hindi ko kayo kayang buhatin lahat. Pero kung magbubuhatan tayo pataas, lilipad tayo. Ang taas ng lipad natin. 'Di ba? So, have to help yourself. Hindi po, may maiiwan talaga dito yung mga hindi nakikinig. Ba't ko malalamang hindi nakikinig? Walang action. Yun yung taong hindi nakikinig. Walang ginawa kundi hintayin. Mali po kasi yung naghihintay ka lang ng kunwari kung kailan ka lang may pera. Mali yun. I'm sorry to say hindi ko po kayo binigbigyan ng responsibility na mangutang, hindi po gano'n. Pero dapat meron kang alam mo sa sarili mo, tama ganito po ang mindset ng mga mayayaman.
Katulad po, may-ari ako ng kunwari Jollibee. Ito, Jollibee dito, alam ko yung diskarte. Paano ginagawa. Dito sa Dubai. Meron siyang pera. Sabihin natin na meron siyang konting pera ng time na nagsimula siya sa Jollibee. May isa siyang binuksan. Nung magbukas siya, ang haba ng pila, grabe. I think that's in Algurer. Yun yung kauna-unang binuksan. All over, lahat ng Emirates, there's a 7 Emirates here and meron pa sa mga mall. Lahat po, nag-branch out siya. And to tell you, nabuksan niya lahat ng shop. Hindi niya ginamit ang pera niya para pangbukas. Anong ginawa niya? Ang diskarte po, ang sinasabing madiskarte, others people's money ang ginamit niya pagpapatayo ng ibang branch niya. Bakit? May pera ako sa bangko, si bangko mag-o-offer sa akin pautangin ako. Tama? So, ang ginawa niya, ang pinambabayad niya doon, halimbawa, nagbukas ako ng panibagong branch sa isang place, kunwari, Quezon City to Manila. Manila to Quezon City, gano'n siya. Yung branch na yon ang magbabayad doon sa utang ko. Tama? So, dumadami na naman ang asset ko. Kaya malaki, kumikita yung branch ko na to. Yun, that branch alone, again, mangungutang ulit ako para makapagtayo sa isang branch. Anong ginawa ko? Others people's money ulit. Ngayon din po, ang diskarte na ito is matagal nang ginagawa ng mga mayayaman. Kahit po si Elon Musk, sabihin ko sa inyo, didiskarte na, nabasa ko na po yung kanyang yung pinakamayaman tao sa buong mundo to. Alam nyo ba na yung pagpapatayo niya ng halimbawa ng Tesla, o yung pagbili na lang niya ng Twitter na lang, siya may-ari ng Twitter. Bilyonaryo si Elon Musk, pero hindi niya ginamit ang pera niya para bilhin yung Twitter. Magkano ang Twitter? Billion. I don't know kung 40 billion ba bilhin niya o 50 billion. Saan siya kumuha ng pera? Nang utang sa bangko? Si bangko, nakita, ay si Elon Musk, maraming asset, maraming ano yan, kaya magbayad. So, ibinili sa Twitter, 40 billion. O saan siya kumukuha ng pambayad sa Twitter? Sa bangko. I mean, binabayaran niya, kailangan niyang bayaran yun, yung bangko, every month. Diba? Saan niya kukunin yung pambayad? Sa Twitter. Kung ano yung kinikita ng Twitter sa advertisement, sa mga lahat ng mga kinikita ng ano na yan, social media na yun, yun ang ibabayad niya. May ginastos siya, wala. Ngayon, kumikita ang Twitter, of course, ang daming mga ads niyan, ang daming mga ano niyan, mga businesses diyan. So, kumikita siya, yung asset na yun, kumikita, pero hindi niya pera ginamit niya. So, nadagdagan yun, kaya tinatawag na net worth. Ang tawag po doon, net worth. Okay? So, yun po yung labanan. So, bakit ko kailangan ituro sa inyo yung ganung diskarte? Kasi, karamihan sa atin, pag may sahod na, tsaka gagawa ng business, walang mangyayari. Pag may pera na, pag may magpapautang na, hindi po. Dapat ngayon na, dumiskarte ka na. Lumabas ka, maghanap ka ng paraan, panggigilan mo kasi excited ka, kasi alam mo ang mangyayari dito. And samahan mo yung excitement mo ng tamang action, samahan mo ang excitement mo ng tamang training, samahan mo ng tamang goal, lahat ma-achieve mo. And of course, kailangan dadasalan mo. Kailangan magdaming dasal. Pero hindi po pwedeng dasal lang. Kailangan may galaw din. Okay? So alam mo sa sarili mo eh. Kaya tanong ng iba gadi, mangungutang, paano hindi ka mabayaran? O ibig sabihin, hindi ka nagdi-negosyo. Imposible hindi mo mababayaran yon. Bawa, gusto mong bumili ng 2 family account. Imposible hindi mo mababayaran yon. Unang-una, meron ka ng $50 na babalik. So, kulang mo na lang $50 ulit. Tama? Kung hindi ka lang mag-i-invite, hindi mo talaga mababayaran. Kung waiter ka, hindi ka talaga mababayaran. Or tamaders ka, yun nga yung sakit natin. Admit mo. Ngayon, hindi. Yung iba talagang ina-admit, tamad kasi ako. Wala akong magagawa. Gusto mo yumaman. Walang yumaman po na tamad. Hindi ko, okay na ako sa buhay ko. Ayun lang. Sana hindi ka na nag-business. Diba? Kasi kung masaya ka na maghirap din ang pamilya mo, yung mga magulang mo, na hirap na yung mga anak mo, then wala akong magagawa doon. Nasa kamay mo ang pag-asenso. Kung ikaw yung kauna-unahang Pinoy, o ikaw yung kauna-unahang Pinoy na maging bilyonaryo OFW, then do it. Kung ikaw ang kauna-unahan sa pamilya mo na maging bilyonaryo, do it. Or milyonaryo na lang. But you have to change. Sorry to say. So, sa goal set pa lang natin, step up agad ang kailangan mong gawin. Step out ka doon sa comfort zone mo. Yung comfort zone mo kasi ano papabagal sa'yo. Okay? Labas ka doon and gawin mo yung mga bagay na hindi ka komportable. Hindi ka komportable kung mangungutang ka eh. Pero alam mo sa sarili mo maging successful ka. So, you have to do it. And nandito naman team natin. Yun lang nga eh, magpapasok ka lang sa Zoom. Ang training, libre na rin. Yung presentation, libre na rin. Hindi na nga namin inuobliga. May internet naman siguro ini-invite mo. Hindi mo naman kailangan magpakape na. Meron akong kausap kanina, wala daw pera, wala daw budget para makapag-invite. Sabi ko, bakit may gastos bang pag-invite?
Papasa ka lang ng link. Tapos 5 buwan na siyang puro problema ang pinag-uusapan. Gusto niyo gano'n? Ako magagawa do'n. Okay. So let's set another goal. Pag na-achieve mo yung next goal, next rank na yan, next na trabaho nyo dito, ito. Lahat ng downline ninyo kailangan ma-promote. Kung ano yung record mo, kung ano yung na-achieve mo, kailangan ma-achieve ng mga papasok sa'yo. Pero kung sarili mong account yan na ipinasok mo, hindi yon. Yung mga bagong papasok sa'yo. You have to understand na kailangan marunong ka rin mag-set ng goal. Hindi pa yung makikinig. Dapat alam ninyo yung next na gagawin. Pag may sumali sa inyo, anong next step? Ang next step, kailangan mag-bronze din kayo and then kailangan makapag 1 year. That is the next step. Tapos. Okay, yung mga downline ninyo, may tatanong sa inyo. Baka magsasabi, teka, tatanong ko muna kay upline ko kung anong next step. Business mo ba to? O business ng upline mo? Dapat alam mo na kaagad yun. Basic yun eh. Ang pagpapapay-in, hindi nyo muna sasabihin sa kanila kung anong susunod na gawin. Hayaan nyo muna mag-pay-in. Hayaan nyo muna mag-focus muna kayo pag sumali siya. Pagkasali niya, may tatanong yan. Kailangan kasi sinasabi nyo sa tao, doon sa kausap nyo, ano ba ang gagawin pa? Ano pa ba ang susunod natin gagawin? Hindi yung, sige na, matulog ka na. Matulog ka na sa kangkungan. Kikita na yan. Meron bang ganun? Meron ba nagpaliwanag? Nag-present na ganun na paliwanag? Wala, di ba? Next thing is, promote your sarili, sa sarili mo. Then, lahat sila is mag-promote din ng bronze. Doon lang, sa dalawang simple step na yon, ang tagal na natin, di ba? Bakit? Kasi baka hindi mo alam na kailangan pala mag-bronze din yung downline mo. Pagka nag-bronze na yung downline mo, kailangan mag 1 year siya. Or vice versa kung alin yung mauna. Basta mag 1 year or mag-bronze, kahit alin doon yung mauna. Okay? Pangalawang set na goal is actually yung dalawang account niya mag 1 year din. Paano mag 1 year? Hindi nyo kailangang maglabas ulit ng pera. Actually, kukunin nyo na yan sa income ninyo based on mga directs na makukuha nyo. So, wala kang ibang gagawin ngayon kundi magda-direct ka ng 10. Bakit 10? Kasi may $250 yun. Yun yung pang i-enroll mo ulit doon sa dalawa mong account na mag 1 year. Okay? Then, ang trabaho mo ulit doon sa 10 na yun, kailangan is ma-promote din sila ng bronze. Kung paano mo ginawa, yun lang din ang gagawin mo. Kailangan ma-promote din sila. Pag na-promote yung 10 mo, automatic silver ka na. Nag-automatic yun. Bakit 20 lang ang kwalifikasyon sa pagsisilver? Tama. Ngayon, pag nag-silver ka, lahat sila mga bronze, may 20 plus points ka na. Ang good news, may pera ka pa kasi 10 direct mo doon. Qualified ka na. Diba? Sobra overqualified ka na kasi kung lahat magbo-bronze, overqualified ka na. So, magandang balita yon. Next job is to become gold. O hindi ka natatapos sa 10 direct. Okay? So, lahat ng tao mo ngayon, papagawa mo lang din sa kanila kung paano mo natutunan ano yung first step. Kokopihin mo lang yung first step. Kailangan mag-bronze and then kukuha din sila ng 10. Yun yung sasabihin nyo agad and then mag-1 year din lahat. Okay? Yun yung mga kailangan gawin. Naiintindihan po ba? Nagiget nyo po ba? O wala naman akong kausap dito. Baka wala naman nakikinig sa akin. Tapusin na natin. Meron ba nakikinig? O wala naman? Lahat is may kanya-kanyang ginagawa. Busy lahat. Okay. Kasi baka mamaya wala naman palang wala namang ano dito. Be interactive, di ba? You have to be interactive. Kasi I don't know kung nandiyan pa ba kayo o baka mamaya yung iba sa inyo natutulog na or ano. Di ba? I need to know lang. Pasensya naman. Okay? So, kaya nga pinapa-open ko yung camera para at least nakikita-kita tayo para hindi ako nagsasalita dito na parang ako lang mag-isa. Di ba? Ayun siya. So, yun yung mga next step na kailangan gawin. Actually, becoming gold and platinum is the same process lang. Pero lalakihan mo na ang goal mo. Anong goal mo ngayon this time? You have to shoot for 30 direct. Alam ko na mag-100 ka, bakit kailangan mo na mag-30 direct? Kasi pupunta ka kasi gagayahin mo na yung ginawa ni Coach Fernan. Wala pong tulugan ito doon sa 10 direct. Wala pong tulugan, may 2 direct ka na. Continuous giving or making more directs para gagayahin ka ng mga downline mo. Mas mabilis kapag pare-parehas ang ginagawa. Buha?
Paano mas mabilis? Ibig sabihin, halimbawa, nag-30 ka, lahat ng downline mong 30, magte-30 din. Di 30 times 30, di almost na, ano ka na, ilan na yun? 30 times 30, ilan yun? 900 ba yan? I think so, I don't know. Tama ba yung math ko? 30 times 30? Yun. So, ganun ang mangyayari. Tuloy-tuloy siya. So, kailangan, pag anong ginagawa mo, tara, ganito yung gawin natin. Goal set tayo, goal set tayo. So, kailangan, kayo mismo, kasi hindi ko naman kayo pwedeng maisa-isa na eh. O ngayon, nag-gold ka na. Ayan, nag-gold na. Pag nag-gold ka na, maghahanap ka ng key person kasi hindi na lahat yan sasabay sa'yo eh. May iiwan dyan, may mabagal dyan. Ganun talaga. And you have to identify kung sino yung mga key leaders mo. Identify mo kung sino talaga yung sumusunod or nakikinig sa'yo. Ngayon, meron mga tao na hindi makikinig, may mga tao na mga nakikinig lang, pero walang ginagawa. At meron naman, nakikinig na, tas sobra pa sa'yo yung ginagawa. Ang tawag dito, hahanapin mo kasi yung taong katulad mo. Yung willing makinig, willing mag-attend, willing mag-training, and willing din magturo. Dapat willing ka magturo. At hindi ka makakapituro kung wala kang alam. So, para matututo, keep on attending, and then try to explain everything, yung mga learnings na meron kayo dito. Okay po ba yan? Yun yung kailangan natin gawin. Alright. So, paano natin i-mindset ngayon ng mga tao na mag-promote din? First is kailangan makita nila sa'yo na nagpo-progress ka. Hindi magpo-progress ang mga downline mo kung walang progress na nakikita sa'yo. Bihira lang ang merong tinatawag na yung self-driven, mga self-driven na tao. Hindi ko alam kung self-driven ba kayo. Hindi ko alam yun. Kayo makakapag-decide kung self-driven person ba kayo or kayo mga ningas-gugon person. Marami kasi yung ningas-gugon lang. Yung ningas-gugon, yung pag nagsimula ngayon, excited, bukas, wala na, demotivated na. Diba? Yung parang mga nakikita ko sa mga nagre-reels ngayon, excited no, marami nagbi-views, marami mga kung ano-ano pa nagagagawa. After few months, wala na, demotivated na, demonetized na. Kasi mali yung ginagawa. Dapat alam mo, unang-una yung intention. Ano bang intention? Makakatulong ka kasi. Intent ang tawag doon. Ano ba ang purpose mo? Ngayon, ano bang purpose mo sa business na to? Para yumaman ka lang o para magbago? First, yayaman ka kasi kapag ito nag-improve yung mindset mo. Okay? No one can steal it away from you. And I hope you are learning and listening carefully. So, ang pag-angat pala is nagsisimula sa mindset at sa puso na meron ka. Sasamahan mo pa ng maraming dasal. No one can stop you. Okay? Tapos, ang galaw mo is galaw talaga na pang malakasan. Yung talagang priority mo is improvement ng business, improvement ng health, improvement ng spiritual, improvement ng family relationship. So, pagka improvement ang tinitingnan mo, improvement ang mangyayari sa'yo. Pero kung ang tinitingnan mo lang is puro problema at marites dyan sa paligid mo, sorry, ganun talaga. Diba? Marites talaga ang mga mapapala mo. Ganun talaga. So, ang trabaho ninyo is magpapasok ng tao sa mga Zoom meeting. At kung walang mga Zoom meeting, hayaan nyo sila mag-download. Okay? Tapos, turuan nyo kagad sila na mag-encode ng mga pangalan nila, ng mga tao nila. Turuan nyo po lahat. Duplication po ang tawag doon. Some of you I keep on assisting, pero dadating ang time hindi ko na kayo kayang i-assist lahat. Siguro, assist ko lang kayo sa pagkuha ng credit wallet ng mabilisan at saka para hindi kayo ma-scam kasi marami kasi ang mga scammers ngayon. Doon ko kayo tutulungan. Pero yung ako pa lahat ang gagawa sa inyo, pati yung yung iba, may downline pa ako na taga Sharjah ata to. Yung ako pa ang nagpi-pre-enroll sa mga tao niya. Sabi ko, hindi ko na kayang gawin po yan. So, kailangan pati lahat ng mga nandoon naman ng tutorial. Kaya hindi mo lang alam yan. Huwag kang masasaktan ha, kaya hindi po alam. Hindi bobo ka, hindi dahil sa hindi ka techie or hindi dahil sa hindi ka marunong, hindi dahil yung gadget or internet, sisihin mo ng lahat pero normally hindi mo sinisisi ang sarili mo. Isang kasi tamad. Yun yung totoo. Tamad matuto, tamad makinig, walang gustong gawin kundi aasa lang. Yung mga natin, yung mga kasamahan natin ng mga pala. Diba? Marami tayong ganun, diba? Alam niyo yung mga palang kasama? Yung palaasa. Diba? Ganun siya. Ako gagawa pagka ganun. Okay, so you have to lift your own dumbbell. You have to lift your own barbell. Kung nakikita mo lang yung barbell, tapos feeling mo,
sexy ka o gaganda ang katawan mo. I'm sorry to say, kahit araw-araw kang pumunta sa gym, tapos nanonood ka lang sa nagbubuhat doon, walang mangyayari. Subukan mo. Yung iba, nag-enroll sa gym nagpicture, wow, nakaupo sa bench press. Hindi lalaki ang katawan mo kung hindi mo bubuhatin yun. Alam mo, no one can lift your own dumbbell. No one can lift your own barbell. It's all about you yourself. No one can do that for you. Diba? I hope you get the point. Kung hindi ko naman alam kung may nag-gym sa inyo, si Kuya Ray, nag-gym yan eh. Pwede ba yan, Kuya Ray? O, i-sit-ups mo nga ako kasi tinatamad ako mag-sit-ups para magka-abs ako. Madaming ganyan, coach. Pang IG daw, pang IG. IG lang. Kinakatawa lang ako eh. So, fake it until you fake it. Hindi make it eh. Fake it until you fake it talaga. You can ano naman. You can cheat on social media. It's okay. You can cheat your looks, your way of living, pero you cannot cheat on yourself. Okay. So, sana naintindihan yung sinasabi ko, 'di ba? So, walang ibang gagawa ng progress or improvement mo kundi yung sarili mo. Halimbawa, ang dami ko sinasabi dito, ang dami kong tinuturo dito. Pero pinapakinggan mo, hindi mo naman sinasabuhay, hindi mo naman ginagawa. Wala ding mangyayari. The same like as a gym. Lahat kayo kasi, kaya natin tinuturuan, kaya nga coaching Sa gym nga may coach eh. Kaya nga coaching ang coach ang tawag natin eh. Kasi kino-coach kayo kung paano nyo gagawin yung business. Kung di ka marunong sumunod sa coach, you will never get there. You will never get anything. I'm sorry to say, but that's the truth. Bakit? Paano ka, halimbawa, papatakbuhin ka ng 30 minutes. Pwede ba coach ikaw tumakbo sa akin? Para matapos lang yung 30 minutes. You have to study day by day. You have to apply. You have to you have to participate. And then, kailangan pa dyan, initiative. Kailangan, kapag ginagawa mo na, kailangan maging parang meron kang freestyle. Meron ka tinatawag na another, way of doing things. Kung paano mo papadaliin pa ang mga trabaho mo. And you can use all the technology that you know. Okay? So, with that kind of goal setting, kailangan alam mo sa sarili mo. So, dun muna tayo sa small single step. And then, para sa mga gold na, okay? Diretso na tayo sa gold kasi may mga gold na tayong member dito. Andiyan si Madam, nandito ba si Ma'am Pat? Wala. Okay, wala pa siya. Si Ate Vicky, nandito si si Madam Priscilla, yan. Sa lahat ng mga nag-gold, at trabaho nyo ngayon, monitor kayo the key person. Meron kayong five downlines dyan, na ang tatawag dyan is the power of 5. Okay, power 5 na tayo ngayon kasi nasa gold na kayo. So you can handle 5 leaders talaga na i-duplicate ka. So wala kang ibang gagawin ngayon kundi tutukan yung 5 person na yon, and ikaw mismo parang ikaw na yung in command. Hindi mo kailangang utusan, hindi mo kailangan maging boss. The way how I'm doing it is the way how you will do it. Ganun lang gagawin natin. Kunwari, sa military, ganun ulit, no? Hindi po pwedeng kung ano yung command ni general na itinransfer kay major, iibahin ni major. Hindi pwede. Kung ano yung command, yun na siya. So the command is to duplicate the 5 key person. Bakit 5 lang? That's the best effort that you can do to support the 5 yung key leaders na kamukha mo. Hahanap ka kasi ng mga key leaders. 5 agila tawag doon. Ang tawag dyan power of 5 kasi pinakamataas po na rango sa general is 5-star general. That's why 5-star hotel is pinakamataas na klase ng hotel. And ang sulok ng iconic na si Superman is 5. And ang icon at ang sulok din ng ang Pentagon, pinakamalakas o pinakamatibay na tinatawag natin na defense in the world is yung Pentagon sa USA. 5 ding sides yun. Okay, so power of 5. 5 na delegates lang sa ilalim mo ang tututukan mo dyan nang talagang tutok ka. Then, duplicate it. Yung 5 yan ang magdadala sa'yo hanggang crown diamond. Yun na yun. So, hanapin mo yung 5 key person. So, pagka ba may 5 na ako, titigil ako, hindi. Hindi lahat kasi magtutuloy katulad mo. Hindi lahat magtatagal. Merong titigil, may pagdadaanan, merong iba dyan mag-give up agad.
Hindi ko alam kung sino sa inyo yun. So, kailangan train more people. Sa gera, hindi lahat ng mga leader or mga major mo or colonel mo is nakaka-survive. Merong mamamatay talaga. You have to accept the fact. That's part of tinatawag natin na labanan. So, you have to accept na you are now at the war of your life. A war of the business. Ibig sabihin, hindi ito yung war na masama, but this is war for yourself to become champion, to become the winner. You have to be the winner. Okay? So, paano ka mananalo? You have to accept, and ngayon pa lang, alam mo na sa sarili mo na mangyayari yun. May mawawala talaga. Okay? So, kahit gaano ka motivated, kahit gaano ka tibay yan, at alam nyo na marami dito. Alam nyo na Ate Vicky? Apply na Ate Vicky, wala dito. So, who's next in line? So, identify mo who's the next in line. Hindi pa pwedeng, wala ano kasi yung downline ko. Iyak-iyak na din ako, mawawala na din ako. Walang ganun na. Please lang. Baka mamaya, hindi nyo naintindihan ang tinatawag na ang network marketing kasi malalim yan. So, hahanap ka ng mga key person down the line. Ngayon, kung ikaw yung mamamatay, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. We're talking about on the business, hindi naman yung personal na mawawala talaga. Hindi yung parang sa gera. May mawawala talaga eh. At yung mga mawawala na yon, maliit ang commitment, mababaw ang pagkakaintindi sa business, at sana wala sa inyong ganun. Yung mababaw lang. Kasi pagka nahirapan, ayaw na, gigib up ng pangarap para sa pamilya. Gusto niyo ba ganun? Gigib up niyo pangarap niyo para sa pamilya. At yun yung namamatay dito sa business na to. Pag sinabi na mamatay, nawawala na. Naglaho na parang bula na. Ganun siya. At yung iba, naging waiter na lang, naging waitress na lang din. Bumaba na yung self-esteem, nawala na ng pag-asa sa buhay kasi hindi nakikinig. Kaya importante yung sinasabi ko yung una kanina. Makinig ka, change your mindset, improve yourself. Kapag meron kang ganun, change the habit. Alisin mo lahat ng bad habit mo, ilagay mo lahat yung mga healthy habit na meron ka para mag-improve yung sarili mo. Okay? So, yun yung next thing to do. So, para ma-achieve ninyo ang platinum, lahat ng gold, makinig, mag-create kayo ng mga gold dyan. So, yung 5, kailangan mapag-gold ninyo. Pero kung hindi mag-gold lahat yon, basta ma-reach ninyo yung 500, yun ang main goal mo. Para may gagayahin sila sa'yo. So, kung hindi man mag-gold agad at ayaw pa nung tao na yon, next ka na sa ilalim. Iilalim ka. Sino yung tao dyan na gumagalaw? Sino yung motivated dyan? Sino yung ano? Meron kasi, yun yung mga tao na ipopromote dyan, mapopromote dyan. So, hindi lahat ng mga nauna sa'yo mapopromote. Ang mapopromote dito, yung may pangarap, yung may malaking pangarap na katulad mo. Hahanapin nyo yun, hahanapin yung agila sa grupo. So, bawat grupo mo dyan, at hindi naman dadami ang downline mo kung wala kang na-invite dito. At hindi ka mapopromote kung wala kang na-invite dito. So, babalik pa rin tayo sa basic. Ang basic talaga, mag-invite ka na, mag-invite ka na, mag-invite. Okay? And na-promote ka kasi nga, naka-30 ka na eh. Diba? So, marami yan. Doon sa 30, meron dyan key version, meron 5 dyan. Yung iba dyan, mabagal. Yung iba dyan, pabebe lang. Yung iba dyan is mga ano lang. Yung parang pa-picture lang. Yung para sa gym, pang Instagram lang, pa-picture lang. Diba? Meron ganun. Wala akong magagawa. Kung pa-picture ka lang, kung ikaw ay yumayaman at kung may yumayaman sa pa-picture, hindi magpa-picture na lang tayo lahat. Ganun talaga. I'm sorry the way how I talk. I'm sorry the way how I teach people. Kailangan sasabihin ko sa inyo, you are being trained by a lion and an eagle. And you must become an eagle as well. And you must have a heart of lion. Ganun siya. You have to fly like an eagle and you have to make sure that you have a heart like a lion. At kailangan natin ma-duplicate yun. Kasi kung ano lang ako, kung pabibilang din ako, at wala akong ibang isipin kundi yung problema. Kanina nga may lumapit pa sa akin, hindi ko nga downline, humihingi ng tulong sa akin. Ang laki ng hinihingi sa akin, sabi ko nga baka nang scam lang to. May mga picture pa. Pero what I did, I just give him hindi naman ako nagdamot, pero I cannot give something na wala naman ako. Ibig sabihin, humingi ng 1,000. Unang-una, di ko kilala. Pinakita lang yung picture ng ganito. Sabi ko, siguro, with all my heart, kung niloloko mo ako, bigyan kita ng 300 siguro. Kung niloloko mo ako, hindi. Konsensya mo na yun. Pero I will not give you that money. Unang-una, in-add mo lang ako sa Facebook, minessage mo lang ako, tapos nag-message ka sa akin. Ganun. Parang hindi naman ako masamang tao na baka mamaya, paano ko totoo? At least hindi pa rin ako magigilty kasi tumulong pa rin ako. Ganun po ang way on how to help other people. Hindi lahat ibibigay mo. Pag may himingi ng ganito, huwag mo ibigay lahat. Huwag mo ibigay, binibigay mo na yung ano mo, binigay mo yung isang paa mo, bibigay mo pa yung isang kabilang mong paa. Baka mamaya parehas kayo mahulog. Diba? So you have to be careful lagi. You will learn all of this later on. And ngayon pa lang, alam ko na natutunan mo na to. Alam ko na
naintindihan mo 'to. So, you must apply kung ano yung mga naririnig ninyo ngayon. Ulitin ko, wala akong kahit anong kopya dito. It's all about based on the experience that I have. And this is what I want to transfer it to you. So, hindi nyo kailangan nga na sabihin, bobo ko, mga ganun. Walang ganun. Please lang, avoid self-negative talk. Wala pong ganun, ha? Avoid automatic negative talk. Kailangan po, positibo lang tayo. Wala tayong ibang isipin kung, di, alam mo na magiging pare-parehas tayo. You are the next version on how I talk, how I think, and how I do business together. Kasi nga, kopya-kopya lang to. I will transfer everything that I know. And other leaders, other members are asking for this kind of Zoom. Bakit ko ibibigay? Eh, kayo yung grupo ko. Priority ko, syempre, grupo ko. Diba? So, ganun muna. Kasi, I know, ang tinatawag na transferring of, yung tinatawag na position or rank sa ibang tao. And we will do that together. Okay? So, yun yung next goal. Kailangan is maka-create kayo doon sa 5 leaders ninyo, mga gold, na lahat sila is mag-golden. So, dapat, kung may 5 kang mag-golden, automatic, platinum ka. Di ba dapat 3 lang? Eh, hindi pa nga 500 yun eh. Kasi 100 isang gold eh. Di ba? So, 500 bago mag-platinum. Kung 3 lang, pero may isang sobrang magaling, sobrang masipag, 3 na gold sa'yo, platinum ka pa rin. Basta mag-total ka ng 500. Ayan, pag nag-platinum ka na, rarampahin mo na yung diamond. And ang pagda-diamond, may pamamaraan para pang magda-diamond tayo. Pero hindi mo natin pag-uusapan ng pagda-diamond ngayon kasi hindi pa ako diamond. Diba? So, mahirap ituro isang bagay na hindi ko pa naman napupuntahan. Pero alam ko yung pagpunta. Nakita ko na yung daan. Kaya lang, gusto ko ituro sa inyo kapag alam ko na. Ang pamamaraan lang doon, 3 platinum din. Kung ano yung na-achieve mo, ipapa-achieve mo lang sa tao mo. Ilang platinum pa ang kailangan ko? I need 2 more platinum para mag-diamond ako. Tapos na usapan. Dapat total downline ko is 2,500. Alam ko. Pero kung paano ko tuturo sa inyo, kung paano mag-diamond right now, I'm not the right person to tell you exactly how to get it kasi hindi pa ako nandoon. So kung ano mo yung position mo ngayon, yun yung turo mo. Okay? So para hindi rin kayo maligaw, ganito magda-diamond, binamindset mo na agad ang mga tao magda-diamond. Alamin mo na kung ano yung perks and privilege and income ng diamond. Ang diamond, meron at least minimum $10,000 monthly. Yun, dapat alam mo na yun. Ang diamond, kaya mo siya gugustuhin. Ang diamond ay hindi ka na maghihirap simula na ng pag-asenso ng buhay mo. And then pag nag-diamond ka na, ang totoong success is actually crown diamond. Paano mag-crown diamond? 50,000. O, 5 grupo ulit na may tagte 10,000. Yun ang crown diamond. Sana nakikinig kayo. Okay? Yung iba baka mamaya tatanungin ulit sa akin. Dapat pagka nakikinig kayo nga to, ay naalam nyo na. Nilusunusulat ninyo. Inaalam ninyo paano mag-crown diamonds. 5 grupo hiwa-hiwalay na tagte 10,000. Kaya yung 5 is the key. Sa simula pa lang, sinabi ko na kanina, paano mag-gold, paano mag-platinum based on power of 5. Pero hindi ibig sabihin, 5 lang ang direct mo. 30 or more. Yun yung dapat na may direct ka. 30 or more. Hindi ka pa pwedeng mag-relax sa magpahinga kapag wala ka pang 30 or more directs dito. Yun ang goal. At kapag hindi ka masaya sa 30, dagdagan mo gawin yung 100. Kung hindi ka masaya sa 100, mag 300 ka. At pwede ka mag 1,000, walang pipigil sa'yo. Okay? The more direct, the more chances of becoming wealthy dito kay Live Good. All trainings will be provided for you guys. Yun yung suporta na makukuha nyo sa atin. And then later on, pagka after 2 years, siguro pagpapahinga-pahinga na, yung sinasabi ni Coach Pernan na kaway-kaway na lang kami, mangyayari na yun. Kayo naman ang susunod. Dan kayo din sa susunod na mga panahon, ganun na rin ang gagawin ninyo kasi natuto na kayo. Leverage is the key. Then, makakasama nyo na yung pamilya nyo after 2 years, 3 years, nang marami kayong pera at magandang buhay na gusto ninyo nang hindi na kayo maghihirap ulit. Okay? So, that is the goal setting that we do have here. Next pala, meron pa palang bagong lumabas. Sorry about that. Akala ko tapos na. Bago ko makalimutan. Meron ng Royal Diamond na papasok. Okay, hindi ko pa alam ang mechanics pero may Royal Diamond na ranking na susunod na gagawin. Ganong kagaling ang company na meron tayo. Hindi yung lahat nilatag na tapos nung may mga ma-promote na wala nang gagawin, titigil na yung mga leader. Ngayon, naka-design na tayo sa ganong klase ng strategy. Strategic ang company natin.
Very wise ang may-ari ng company natin and very generous ang may-ari ng company natin. Pinadali na para ma-promote ka na lang. Tamad na lang talaga yung hindi mapopromote. I'm sorry about my words, pero dito lahat mapopromote talaga at lahat dito magkaka-progress kung pangahawakan mo kung ano yung mga nakikita mo at naririnig mo dito sa mga trainings kasi ito yung pinakasusi kung paano ka aangat dito, this kind of trainings. Mag-hakot kayo please. Huwag niyo pong pauntiin itong mga Zoom meeting na to. Huwag ninyong hayaan na maubos ang downline nyo kasi hindi kayo nagpapa-attend. Keep on attending, keep on learning every now and then. Kasi the moment na binitawan mo, 2-3 araw na wala kang Zoom, mamaya manlalambot ka, babalik ka na naman sa dating buhay mo, mawawala ang pangarap mo, and mag-hibernate ka. Kaya nga pag magkakasama tayo, lagi ko sinasabi, tataas at lalakas ang apoy ng bawat isa. Kasi yung firewood, pag magkakasama, tataas ang energy, tataas ang apoy, talagang tuloy-tuloy, talagang naglalagablab yung pagnanasa mo na yumaman ka. Pero subukan mong umalis, isang firewood, isa lang naalis dyan, maya-maya, mamamatay na yan, unti-unti manghihina, mawawala ng apoy, titigil ka. So, huwag kang hihiwalay. So, the more na marami kang downline na naisama dito, benefits mo na yun. At pagka nag-more than 100 tayo, with all my expenses, i-upgrade natin to. On my own expenses yun para lang magamit natin. Okay? So, that is the support that you can get from me. Okay? So, tulong-tulong tayo hanggang sa ma-achieve ang goal ng bawat isa. Okay po ba yan? And that's our goal setting for today. Thank you very much po sa inyong lahat sa pakikinig at sana may natutunan tayo. Okay?